mayroon pong isang senior colonel na coming from Philippine Army. Nagpahayag siya kahapon ng statement of his personal decision to withdraw support from Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, hindi niya maaatim na magpapatuloy bilang senior officer sa Armed Forces of the Philippines kung ang Commander-in-Chief, who is none other than the President himself, ay nabubulid at nalulugmok sa mga iskandalo ng pandarambong, malawakang korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng bayan. Mga kababayan, kahapon ko pa po natanggap ang mensahe na mayroon pong isang senior colonel na coming from Philippine Army. Scout Ranger po ito at bahagi po ito ng Special Forces ng Philippine Army. Special Operations Command din po ang training nito. Pero siya yata ay na-assign na sa training command ng Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of the Philippines. Miyembro po or official po ito sa Philippine Army, binirana si Rosemary Palana, sabi ni Remedios Noble. Animal, umalis ka dito. Tama po, Ma'am Remedios. Nagalit tuloy sa'yo si Ma'am Remedios. Thank you, Mama, sa iyong mga reaction. Nakikinig yan ngayon. Biglang attack, hit and run. Pag post niya, takbo na. Duwag yan eh. Ang tinutukoy po natin dito ay si Colonel O.D. Mungao. Si Colonel O.D. Mungao ay kilala ko po ito. Taga Iloilo ito. Member ito ng PMA Class 1992. At yun sabi ko nga, Ranger trained po ito, member ito ng Scout Ranger, naging member din po ito ng Special Forces sa pagkakaalam ko, and ngayon po nasa training command siya na assign ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Ang kanyang direktang commander ay si Major General Mike Lohico. At nagpalabas kanina ng statement ang Philippine Army sa pamamagitan ng kanilang spokesperson at ng mismo ang commander ng training command ng AFP na si Major General Lohico ay nagpalabas na rin po ng statement na na-relieve na. Naka-floating status ito si Colonel O.D. Mungao. Philippine Army, PMA Class 92, Senior Colonel po ito. Mga ilang buwan na lang, pa-retire na rin yata ito, si Colonel Mungao. And yun nga, nagpahayag siya kahapon ng statement of his personal decision to withdraw support from Bongbong Marcos Jr. as Commander-in-Chief. Sapagkat sabi niya, hindi niya maaatim na magpapatuloy bilang senior officer sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, kung ang Commander-in-Chief, who is none other than the President himself, ay nabubulid at nalulugmok sa mga iskandalo ng pandarambong, malawakang korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng bayan, being pinpointed as a mastermind together with his cousin na si Martin Tambaloslos Romualdez. At ganun din po, itinuro na ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, itong si Bongbong Marcos Jr., in a public declaration of revelation na matagal ng drug addict o nag-aabuso sa droga na illegal o bawal na gamot o cocaine, itong si Marcos Jr. According sa pagpapahayag in public the declaration and revelation na ginawa po ni Senator Amy Marcos laban mismo kay Bongbong Marcos na kanyang kapatid. At syempre, hindi makakalimutan po ng ating mga kababayan itong napakalaking iskandalo ng pagkawala ng almost 1.4 trillion pesos na pondo sa kabanang bayan na pinangunahan nila Marcos at Martin Tambaloslos na nakawin at durubuhin kasama ang mga alipores nila sa sindikato na ibinunyag mismo ng kanilang isa sa pinakaoperatiba sa sindikato ng pangungulimbat sa pundo ng bayan at ang mga ginawang pagsindikato sa budget ng ating bansa, no less than ang dating nilang trusted and runner boy operator na si dating Congressman Saldico ang nagbunyag mismo. So sa lahat po ng iskandalong ito at lahat po ng karumal-dumal na krimen na ina-allege na ang mastermind si Marcos kasabwat ang pinsan niyang si Romualdez,
nagdesisyon po itong senior active ito, hindi ito retired. Active Senior Colonel, Ma'am Emmy. Thank you po. I hope you are well and fine. At kasama sina Ma'am Linda at Ma'am Ran dyan sa Vienna, Austria. Thank you for watching sa ating Facebook Live. Salamat sa mga suporta ninyo. So, this is the first time na may isang active senior military officer na malakas ang loob na nagpahayag na wala ng moral ascendancy and moral authority si Marcos Jr. bilang presidente na magiging commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. The last time that the AFP as an organization and institution made that kind of declaration of withdrawal of support from the commander-in-chief was 20 years or 25 years ago nang pinangunahan po ni General Angelo Reyes. The late General Angelo Reyes po ang nanguna noon upang ipanawagan ang withdrawal of support ng AFP mula sa kay Joseph Estrada bilang Commander-in-Chief sa kanyang posisyon bilang presidente sa panahon po na sumasambulat ang iskandalo ng Wetting Gate Scandal o ang pagtanggap ng lagay at mga sindikato na pera mula sa pasugalan at wetting na ibinunyag po ni Governor Chavit Singson laban sa kanyang madyong buddy at kaibigan na si Joseph Erap Estrada. So, that was 25 years ago. And by the way, sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon, ang Commander-in-Chief na posisyon po ng Presidente ng Pilipinas, whoever sits as the President, ay nasa Konstitusyon po yon. That is mandated as the legal and constitutional authority of the sitting president or the incumbent president ng Republika ng Pilipinas na siya ang commander-in-chief ng lahat po ng armed forces. At hindi lamang po yan sa AFP. Pag sinabi po nating Armed Forces of the Philippines and Armed Forces mismo, it include AFP na mayroon pong Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, may Marines po dyan sa ilalim ng Navy. Ang Armed Forces include also, not the AFP only, but the Philippine National Police and other armed services. So ang Commander-in-Chief, by virtue of his position as the President and Head of State and Head of Government ng Pilipinas, si Marcos Jr. ngayon, bilang incumbent President, ay mandated by the Constitutional Authority na siya po ang Commander-in-Chief. Ngayon, yan po ang palaging ini-insist na palusot ng AFP na they are only following the chain of command. Kasi ang chain of command, ang Commander-in-Chief, yung Presidente, din ang Chief of Staff ng AFP, tapos ang Vice Chief of Staff, etc. Pababa po sa mga commanders hanggang pababa po sa pinakamababang ranggo na sundalo. The same applies to the Philippine National Police. Subalit, ang binabanggit po ni Colonel Odi Mungao, kung ganito po kalala at kalubha ang iskandalo ng pagkakasangkot ng presidente bilang Commander-in-Chief din nila sa AFP or sa Armed Forces of the Philippines, lalo na po dito sa karumal-dumal na krimen ng pandarambong at pagnanakaw, hindi na po karapat-dapat ang presidente na magpapatuloy bilang Commander-in-Chief. Thereby, according kay Colonel Odi Mungao, ay kailangan na niyang hindi kilalanin ang Commander-in-Chief. Ano po ang mga implikasyon nito, mga kababayan? Ano pong epekto nito kay Colonel Mungao at sa organisasyon ng AFP? At ano po ang kalalabasan nito? At the same time, paano ito magkakaroon ng impact sa namumuong kilusang protesta o mga paglaban ng mamamayan sa katiwalian at pati na po ang panawagang Marcos resign at pagpapalayas kay Marcos sa kapangyarihan dahil nga sa malubhang iskandalo na kanyang ginawa, itong krimen ng pandarambong. Una, ang mga active officers, men and women, personnel ng AFP, ay mayroon po silang
tinatawag na Articles of War bilang kanilang batayan sa pagdidisiplina. So most likely po, dyan titingnan ang ginawa na pagpapahayag ni Colonel Odi Mungao kung siya ba ay lumabag sa Articles of War. Ang pinakamalapit po dyan sa Articles of War ay yung inciting or inducing mutiny or participating in mutiny o pag-aaklas laban sa organisasyon at pamunuan ng AFP. So pwede po siyang mapasailalim sa court martial. Yun po ang equivalent ng civilian court sa atin, doon siya kakasuhan sa court martial. Dahil active na sundalo po ito, aktibong senior officer pa ito, si Colonel Odi Mungao. But of course, nag-iingat din ang Philippine Army basing on their statement kanina dahil baka ito ay magkaroon ng negatibo na persepsyon at hindi maaya at hindi maganda ang pagtanggap ng iba pa mga senior officers din kung ganituhin lang nila basta-basta na walang due process o due consideration kung bakit nagawa ni Colonel Mungao ang ganitong pagpapahayag. At initially, ang ginawa lamang ng Philippine Army at ng AFP ay nirelieve po siya at naging floating status. Directly ordered to report si Colonel Mungao sa kanyang commander na si Major General Mike Lohico sa Camp Aguinaldo. According to report kanina na nakuha natin, si Colonel Mungao, Odi Mungao, ay naka New Year's break pa po siya. Mukhang Monday pa ang balik nito. But today, January 9, kung saan kumalat na rin po ang kanyang pahayag, mga kababayan, thank you Hans Ja, 8132. We don't need Donald Trump to save our country. We need people, we need the strength and courage of the Filipino people. Yung tapang at malasakit at ang lakas ng loob ng mamamayang Pilipino na nagkakaisa. Has V. Garcia, thank you po Michael Cuales, na wala na kaso ng mga flood control, pinaikot nyo lang mga mamamayan. Hindi pa naman, tuloy-tuloy pa naman ang ating pagbubunyag, Michael. At alam naman natin na gusto yan ni Marcos na pagtakpan at gusto niyang ilihis. Pero kailangan nating magpapatuloy, no? Mga kababayan, right now naka-floating status po ito si Colonel Odi Mungao. At malamang sa tingin ko, kakasuhan ito sa court martial. At maapektuhan ang kanyang retirement, maapektuhan ang kanyang pension sapagkat less than a year na lang yata sa serbisyo si Colonel Mungao. Dahil mayroon po silang mandatory age na 57 years old, magre-retire na. Dati 56 po yan, ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ano po ang epekto nito sa kasalukuyang lumalawak at bumabangon na kilusan ng mamamayang Pilipino na bumabatikos, lumalaban, nagkikriticize at nananawagan na bumitaw na si Marcos Jr. sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas sapagkat siya ang pinanggagalingan ng lahat ng problemang ito na kinakaharap ng ating bansa dahil sa kanyang failed leadership, failed governance at corrupt and plunderous administration. So wala nang patutunguhan ito ang kanyang gobyerno kundi talagang dapat lumayas na siya. Kung siya ay mayroon pang nalalabi kahit 1 inch o 1 pulgada lamang ng pagkukunwari na may konsyensya pa siya. Yan ang nagtulak kay Colonel Mungao na magpahayag ng kanyang saloobin bagamat sabi ng Army, ng Philippine Army leadership under kay General Nafarete, Ilonggo din ito, pareho itong mga Ilonggo, magkakilala yata mga ito. I think si Mungao bago pumasok sa PMA na sa UP, si Nafarete sa school na pinanggalingan ko, WVSU. Nagpang-abot ito sila sa PMA kasi ang Chief of the Army ngayon or Commander ng Army ay Lieutenant General Nafarete. He is from Iloilo also at high school yan direkta PMA, class 1990. So kung class 1992 si Mungao, nag-abot sila sa PMA. Okay? So ang sinasabi ni Mungao, tinuturuan ng mga PMA cadets na dumadaan sa training and development ng pagiging officer
sa AFP ng tinatawag na Honor Code. Ang Honor Code, pinakamataas po ito sa Disciplinary Doctrine and Values Development Information sa mga naggustong maging opisyal ng AFP. Lahat sila na nandyan sa Philippine Military Academy, may tinatawag silang Tradition of Honor Code. Ang nakalagay dyan ay, "We, the cadets, do not steal, lie, or cheat, nor tolerate those who do so." So, ibig sabihin po, hindi po yan slogan. Yan ay doktrina na dapat tumitimo at na ipapaugat. No? It must take roots into the mind and hearts of every cadet na tinitraining sa Philippine Military Academy. But of course, paglabas nila sa academy, marami dyan nabubulok na rin sa serbisyo o kaya kahit pag-retire nila. Pero sabi ni Colonel Mungao, ang usapin ng pagiging Commander-in-Chief, kailangan mayroon kang moral authority. Mayroon kang moral ascendancy. Kung ikaw ay tinuturo ng mga ebidensya, itinuturo ka ng mga pangyayari at mga testimonya at ng mga nagtitistigo like kay Marcos Jr. na itinuturo siya ni Saldico at lahat po ng pattern of evidence and criminal trails point to Marcos Jr. as the real mastermind in connivance and conspiracy with Martin Romualdez, at hanggang ngayon hindi nila ito nasasagot. There is no categorical and credible na pag-refute ng sinasabi ni Saldico na ang lahat po ng utos kung paano gawing sindikato, pagnakawan, ang budget at ang pundo ng mamamayan ay kulimbatin at durubuin, utos lahat ni Marcos yan. Tumutugma po ito sa realidad sapagkat ang pumipirma ng mga budget na ninakaw, lalo na po sa unprogrammed appropriations na napakalaki, mga insertions, allocables, at mga ghost projects ang nagpapalabas ng pundo, si Marcos. At ang pumipirma para maging batas ang budget bill, si Marcos din po. Yan ay sa kanyang otoridad bilang presidente. Kaya hindi siya pwede maghugas kamay.